No need to wait, kids. You need not switch channels. Sit back, relax, and join Kuya Bernard in this week's edition of Once Upon a Saint. Yes! Oh! Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Tuloy-tuloy na ang inyong lingkod, Brother Bernard Factor Caniaveral. Samahan kami sa ating palatuntunang Once Upon a Saint! Hey! 2 dekada na patuloy po kami naghahati ng mga totoong buhay pakikipagsapalaran ng mga tunay na superheroes. Walang iba kung hindi ang mga banal. Alright! Kasama pa rin natin ang mga mag-aral mula sa Our Lady of Hope Parochial School at ang mga estudyante ng Bago Bantay. Ay, Bagong Pag-asa, at baka isipin nyo, Bago Bantay. Bagong Pag-asa Elementary School. At sila po ay mga kabataan ng parokya ng Our Lady of Hope na ating matatagpuan dito mismo sa... Alam nyo ba na may Jubilee Door ang ating simbahan? Kaya kayo po dyan na nanonood, kung meron kayong pagkakataon, lalo na sa mga panahon na ito, magtungo po kayo dito. Road 3, correct? Road 3, Bago, Quezon City. Maraming salamat, Father Joey Erlandes. Tanungin din natin ang mga bata kung anong kanilang masasabi tungkol sa kanilang parokya. Ang mga kuya, ano masasabi natin, Kuya Juan? Go! Dito sa aming parokya ay rinepresent namin ang ina ng pag-asa. Ina ng pag-asa. Alright, maraming salamat. Kuya, ano masasabi? Dito naukbo ang aking pag-asa. Dito? Naukbo ang aking pag-asa. Wow, kakanga-hanga. At kuya, ano masasabi? Tingin doon sa camera. Ang aming parokya ay madaling malalapinan sa tuwing pangangailangan. Sa tuwing may pangangailangan. Alam niyo, kahanga-hanga na meron tayong parokya o kaya simbahan na lagi nating nalalapitan at nauuna sila sa pagtulong sa mga panahon ng kalamidad. Totoo po yan. Napupuno ang ating simbahan. At dahil merong nagtuturo sa mga kabataan, meron tayo mga katekista patuloy sa kanilang gawain for the longest time to preach and teach our young people. Mga kabataan, palakpakan natin ang ating mga katekista, Kuya Junel, Kuya Padilla at si Ma'am Gabriel. Magandang araw po. Magandang araw po sa inyo lahat. Kumusta na po kayo? Mabuti po. Ilang taon na po kayong katekista? Ako po ay 10 taon ng 10 katekista taon sa ng public school. Public school? Yes, sir. Si Kuya naman. Ano po, kumusta? Ilang taon na po kayong katekista? 1 taon pa lang. 1 taon pa lang. Balak nyo pa siguro mag-artista. Kung Pwede. papala rin po. At si Ma'am Gabriel. 7 years na po akong Ay, alam nyo ba, teacher pa ito ng anak ko doon sa St. Paul nung araw. Palakpakan nga natin. Ma'am Gabriel, bakit po ginusto ninyo maging katekista? Kasi po sa St. Paul, lagi kami nagtuturo ng religion araw-araw. religion, yes. Gusto ko naman may bahagi. Maibahagi naman. Teacher kayo ng anak ko sa Pilipino nung araw, di ba? Nagkikita pa tayo doon, nung presidente pa ako ng kanila. At si Sir naman, ako, hindi mo iisipin, nakatikista itong teacher nyo na ito, di ba? Oo, crush daw kayo nung ibang ano dyan. Hindi naman po. Di naman. Pero bakit ginusto mo anak na maging katikista? Nung ako elementary pa lang po ay ang pinaka-paborito kong subject ay religion. Religion. Tapos ngayon naisip ko, isa sa mga paraan para aking maibahagi sa kanila kung anong aking natutunan ay ituro din sa mga kabataan ngayon. Kasi napapansin ko yung kabataan ngayon ay kulang sa pag-unawa sa ating sa pananampalataya, sa ating Diyos. At higit sa lahat sa banal na Biblia. Bakit? Kahanga-hangang marinig lang, ha? Kakaiba si Sir Junel, di ba? Oh, di ba? Tuwan-tuwa mga tinuturuan mo. Parang ayaw maniwala sa iyo. Hindi, pero alam niyo ba? Ma'am Padilla, di ba? Padilla. Oo, parang Bella Padilla lang, di ba? Ma'am, kayo po, sabi ninyo, 10 years na rin po kayong nagtuturo. Ano po yung mga hamon sa mga katekista sa panahon na ito, maliban sa nabanggit na? Ang malaking hamon ngayon sa mga katekista, yung ugali ng kabataan. Bakit Kasi po?
Kasi noon, Hmm. yung mga magulang mismo nagtuturo ng kabanalan sa mga bata. Sa loob pa lang ng bahay. Sa loob pa lang ng bahay, O, natututo ngayon? na silang magdasal, Opo. natututo silang magrosaryo Opo. at magagalang. Opo. Pero ngayon, dahil sa dami ng mga balakid, mga dumadating mga bagong panahon, Hindi na May- gano'n. hindi na, meron na kaming kaagaw. Sa halip na magdadasal ng 6 o'clock ng gabi, nandun sila sa computer. Uy, totoo ba yan? Totoo ba? Nasa computer na daw kayo. Nasa Facebook na daw kayo. Nasa Nasa Facebook. Totoo ba yun? Taas ang kamay. Alam mo, totoo po yung sinasabi ninyo. Pero sa kabila ng lahat ng sinabi nyo, Ma'am Gabriel, meron pa rin meron pa din po tayo nakukuhang biyaya sa pagtuturo na sa mga bata. Ano po? Okay po. Kasi po, natuturan namin yung dapat katungkulan ng magulang, Opo. pagtuturo ng dasal at pagsisimba, na ibibigay namin sa kanila. We are reminding them every now and then. Ma'am Gabriel, meron ho ba kayong kinuro ang bata? Umpisa, salba-salbahe. Pero nung naturuan nyo, nagiging parang si Saint Hyacinth na rin. Meron naman po. Talaga? May ganon? Biyaya yun, ha? Sir, Junel. Ang akala ng marami, pagkakatipista, babae lang. Kita mo, napapagitanan ka ng dalawang at kabata-batang katikista. Pero ikaw, mas pinili mo na maging katikista. Oo, ginusto mo talaga yan. Opo, Uy, baka gusto mo yan, yung iba pang mga nanonood na kalalakihan na kasing gwapo mo o kaya ay mas gwapo pa sa'yo. Ayan, yung mga kabataan dyan, no? Ibahagi nyo kung ano yung sa tingin nyo ay masaya kayo. Kaya yung ginagawa natin ay dapat para sa kabataan din. Huwag nating kakalimutan sila. Kasi sila ang maghuhubog sa mga susunod na kabataan. Okay? So, importanteng ibahagi natin kung ano yung natutunan natin, lalo na sa elementary pa lang. Yes. Kumusta love life? Okay naman po. Okay naman ang love life. Palakpakan natin si Sir Janelle, ha? Ma'am Gabriel. Favorite ako ni Sir, ha? Favorite ako, ha? Oo. Baka naman nais nyo ring anyayahan na yung iba pa dyan na kababaihan na maging bahagi rin ng pagtuturo ng katisismo sa Sana ating po, parokya. kasi po, yung pagdarasal namin, ha? Pag kami nawala sa mundo, sila naman ang magiging Bakit katikista naman po. mawala na sa mundo? Siyempre po, mawala tayong lahat sa mundo. Sila Kaya naman halili sa ang amin. susunod. Saka yung natutunan sa amin mula grade 1 hanggang grade 6, Opo. I can bring that when they go Oo. to high school. Opo. Kasi kung minsan po sa high school, walang katikista. Opo. Walang Tama. nagbo-volunteer kasi walang sweldo. Yun na nga tatanong ko sa kanya. Volunteer. Kung bakit sa kabila na volunteer ka na lang pinapagalitan ka pa kung minsan. Ikaw pa nga nagbadala ng baon mo, may sermon pang kapalaman yun, di ba? Pero sa kabila ng lahat, Ma'am Padilla, kayo po ay patuloy sa inyong gawain. Opo, patuloy po. Kasi kailangan ho talaga ng mga kabataan ngayon na matuto. Hindi lang sa akademya, kundi buhay pananampalataya. At malay natin, isa sa mga batang ito ay maging isang banal o tawagin nating saint, di ba? Yes. Mga bata, palakpakan natin ang ating mga mabubuting na katikas. Thank you very much, ha? Thank you very much, ha? Gabriel, maraming salamat sa pagtuturo kay Phyllis. Thank you. Palakpakan natin ang mga mahuhusay nating katikista. Nakakatuwa, ano? Sino sa inyo ang gusto maging katikista pagdating ng araw? Taas ang kamay. Ay, ang dami. Palakpakan natin yung mga bata. Sino sa inyo ang gusto maging madre pagdating ng araw? Madre. Pare. Ay, meron isa. Pare. Ay, naku, matutuwa si Father Joey. Palakpakan natin ang mga bata. Pakihawakan mo nga, kuya. At syempre, ang lahat ng ito ay gawain para tayo ay maging banal. Kagaya ni Saint Hyacinta na ang pangalan niya ng siya'y binyagan ay Clarice. At eto na nga, nagkaroon siya ng crush. Anong pangalan ng crush niya? Si Marquez. Gwapo ba? Mataas ba? Matipuno ba? Artistahin ba? Crush na crush niya yung is my man. At nung panahon na yon, ang pag-aasawa, nung 16th century, minamatch. Kahit crush mo, pero yung parents ang dapat kumilates doon sa lalaki.
crush na crush talaga ni Clarice si Marquez. Subalit, nung dumating ang araw, ang sabi ng magulang, ang mapapangasawa ni Marquez ay walang iba kung hindi si Hortensia, yung kanyang kapatid na bunso. Natuwa kaya si Clarice? Matutuwa ka kaya, ate? Hindi siya natuwa. Anong ginawa? Ano kayang ginawa na nung hindi siya natuwa? Siya ay nalungkot. Siya ay nagalit. Anong ginawa pag nagagalit? Nagwala. Anong ginawa nung nagwala? Pinagpupunit ang mga kurtina, pinagbabato, mga sangkapan, pinagsisira, mga gamit niya. Wah! Nagsisigaw at nanggulo sa bahay nila. Sila pa naman ay mga mararangal. Na-iskandalo ang nanay na si Otavia. Anak, na-iskandalo ang tatay. Bakit? Ano nangyayari? Bakit nangyayari? Hindi dapat ako naging asawa ni Marquez! Galit na galit. Natuwa ba? Galit na galit eh. At nagpakasal na si Hortensia at si... Galit ako sa'yo! Galit. Ang ginawa ng tatay, alam mo, dapat magbakasyon ka muna. Umalis ka muna sa lugar na, saan ka pupunta? Galit pa rin eh, no? Baka gusto mong magbakasyon muna sa kasama ng mga madre doon sa monasteryo ni San Bernardino. Naisip niya, bakit hindi? Bayag ka ba na doon ka muna magbakasyon? Payag ka ba? Sabi nung, payag ako! Sa 3 kondisyon! Tapang ng boses, ano? O sige, ano mga kondisyon? Dapat may sarili akong bahay. Dapat ibibigay sa akin ng magagandang damit. Dapat may kitchen ang bahay ko. Dapat pwede akong tumanggap ng bisita. Dapat masarap ang pagkain ko. May cake parate, may tsokolate, lahat ng gusto ko ibibigay mo. Pupunta ako doon, okay? Magmamadre. Sa palagay nyo, tama kaya yun? Bakit? Ano pagbuhay madre? Ano dapat ang trabaho ng madre? Doon ay? Dapat mabuhay tayo sa vows of poverty, ano pa? Celibacy, at obedience. Dapat susunod ka doon. Kapag hindi mo binigay sa akin yan, hindi ako magmamadre! Ang tigas ng ulo. Ano sa palagay niyo mga bata? Umayag kaya yung tatay niya, si Marco Antonio, si Conde? Ano sa palagay niyo? Umayag kaya? Uy, alamin po ninyo ito dahil hindi ka panipaniwala mga kasaysayan nitong si Saint Hyacinta na ang pangalang una ay Clarice, anak ng Conde at Condesa sa Viterbo, Italy. Umayag kaya ang ama? Sa susunod, malalaman natin. Pero bago tayo tuloy magpaalam, siyempre, iniiwan po namin sa inyo ang mga mahalagang kataga ng ating founder, servant of God, Father Patrick Peyton, CSC, to always pray. Pray as a family because the family that prays together stays together. A world that prayer is a world that peace. Lahat ng yan, dito lamang sa Once Upon a Saint! Yay! Woo!